Nung naluklok sa pwesto si Pinoy, nakakita raw ng kaunting liwanag ang tinatayang 600,000 na mga Pilipinong walang disenteng tirahan. Pero meron na nga bang disenteng matitirhan ang bawat Juan de la Cruz? Tunghayan natin ang isyu ng pabahay na binantayan ni John Consulta. Isa sa mga pangunahing pangangailangan ng tao ang pagkakaroon ng maayos na tirahan. Ngunit ayon sa National Housing Authority o NHA, tinatayang 600,000 na pamilya ang walang disenteng tirahan sa Pilipinas. Hindi kami magiging sanhi ng inyong pasakit at perwisyo. Palalakasin natin ang koleksyon at pupuksain natin ang korupsyon para mapondohan natin ang ating mga hinahangad para sa lahat. Tulad ng tirahan sa loob ng mga ligtas na komunidad. Nang manirahan sa Malacanang si Pangulong Noynoy Aquino, isa raw ang pabahay sa prioridad ng kanyang administrasyon. Sa inyo pong pagkakaalam, pangilan ho bang prioridad ng Aquino administration itong pabahay sa kanyang pamumuno? High priority, no? Sapagkat ang pabahay nakakatulong yan sa ekonomiya, no? Nakapagpapataas yan ng mga gastusin pera, si-circulate. No? Ang ating hinaharap dito, makapag-produce ng mga 3.6 million housing units. So yung laking yun makes it a priority. Bibiyahe tayo ngayon para pumunta sa isang lugar sa Metro Manila para makamusta ang lagay ng mga taong nakatira doon. Hindi na ako nagpakalayo-layo pa. Isang barangay dito sa Tondo ang aking bibisitahin. Dito na tayo ngayon sa Barangay Damayan, bahay sa Ulingan, dito sa Tondo, Maynila. Pagbaba mo pala, maamoy mo na kagad yung matapang na amoy ng sinusunog na kahoy. Sa bukana pa lang, sinalubong na ako ng matinding amoy ng usok. Dahil kaulan lang ng araw na yon, naging maputik ang daan. Kaya imbis na ipasok ang aming sasakyan, nagpadyak na lang kami papasok sa nasabing barangay. Maya-maya lang, ito ang tumambad sa akin. Mga dikit-dikit na kabahayan, nayari sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero. Makapal na usok. At mga marurungis na residente. Ang lugar kasing ito, isang ulingan o pagawaan ng uling. Sa aking pag-iikot, isang bahay dito ang umagaw ng aking atensyon. Halos kapit-bahay na kasi nito ang pugon ng uling. Sa kapal nga raw ng usok na inilalabas ng pugon, nagkahika na si Nanay Shirley. Napakit ako ng hika na masakit ang dibdib ko. At yung nahirapan ako paghinga. Hindi tuloy maiwasang mag-alala ng kanyang mister na si Tatay Albert. Kahit naman siguro palagay sa inyo kayong tumira ng ganito. Pagkatapos ang pamilya nyo magkakasakit, nalang sa karoon na problema. Mahirap. Parang hindi nyo yata makakaya. Informal settler ng 13 taon sa Tondo ang pamilya nila Tatay Albert. Dating nakatirik, malayo sa ulingan ang kanilang bahay. Ngunit nang paalisin na raw sila ng may-ari ng lupa sa kanilang bahay, wala silang nagawa kung hindi lumipat sa tila impyernong lugar na ito. Lalo na't hindi sapat ang kinikitang 125 pesos ni Tatay Albert kada linggo para mangupahan sa mas maayos na tirahan. Ito ho ang hinihingi ko sa ating presidente kay Noynoy Aquino. Sana po
Ang mga gaya po sa amin nga mamahihirap, sana bigyan niya ho kami ng permanenteng tirahan at saka permanenteng pagkakakitaan. Katulad ng mag-asawang Tatay Albert at Nanay Shirley, nagtsatsaga rin daw manirahan dito ang 32 anyos na si Mang Joey. Pag-uuling kasi ang kanyang ikinabubuhay. So tayo, paano mo ilalarawan itong araw-araw mong hanap buhay dito sa Ulingan? Para gaano ba kahirap to? Mahirap talaga. Oo. Pero yun ang nakanayan namin dito eh. Yun po yung trabaho namin. Oo. Paano po yung pag may malakas na usok? Kasi habang ganito naghahango kayo, yung katabi niya naman nagluluto pa rin. Tulad yan, babarahan. Tulad yan sa kabila. Oo. Para hindi ka nung mausok. Ah. Talagang hindi biro itong magtrabaho sa Ulingan. Napakahirap. Kasi bukod sa talagang maluluha ka doon sa usok na nakapaligid dito sa Ulingan, bumabara din sa lalamunan. Hindi ka masyado makalunok na maayos dahil pa rin doon sa usok na nalalanghap mo habang nagtatrabaho at nagbabanat ng buto rito. Sa kabila ng pangako ng kasalukuyang administrasyon, nabibigyan ng maayos na tirahan ng bawat Pilipino. Mula sa 109,730 na di umano'y nabigyan ng pabahay noong 2009 hanggang 2010 sa panahon ni dating Pangulong Arroyo. Mas bumaba raw ito sa pagpasok ng Administrasyong Aquino na tinatayang nasa 104,903. Ayon na rin sa Housing and Urban Development Coordinating Council o HUDC. Pero kung si UP Professor Toby Monsod ang tatanungin, parang yung programa ng government is always a rush for numbers, right? Basta let's build and build and build. And then sell it cheaply, right? And that has been going on for the past 30 years. And have you seen an improvement in housing? No, right? So it tells you that that strategy is not the answer, okay? And unfortunately, I think that's still the bias of this administration. Na parang, sige, let's just build, right? Let's give cheap loans, right? That's going to help the housing problem. And that's not. Sa lumulobong bilang ng informal settlers sa Metro Manila, maging ang mga nakalipas na administrasyon, relocation ang kadalasang nakikitang solusyon. Ito lamang Biyernes, isang relocation ang ginawa ng NHA sa mga taga-Timex compound sa Quezon City. Nag-issue kami ngayon ng entry pass after nung ma-demolish na sila kasi kailangan i-divide mo na yung bahay kasi baka bumalik sila eh. Mag-issue na ng entry pass, kailangan nila yan para makapasok sila doon sa site na tatanggapin sila. Pagkatapos, pero bago yun, bibigyan mo sila nitong local government parang food packs sa SSD para meron silang baon ng bigas kung anong paman yun. Sa sobrang dami nga ng gamit ito, nagkalat pa yung mga ibang mga gamit dito sa may kasada, pero marami naman sa kanilang mga kagamitan ang nasakay na sa mga truck. Para ilang oras mula ngayon ay tutulak na silang sabay-sabay papunta sa kanilang bagong tahanan sa Montalban, Rizal. Isa ang pamilya ni Aling Meli sa mga i-relocate sa Rizal. Hindi, iba-iba. Ay, iba-iba? Tabi-tabi po kayo? Tabi-tabi lang po kami. Yung hati-hati. Malungkot si Aling Meli sa nakatakda nilang paglipat. Hindi nga akong katulog kagabi dahil nga siyempre dito na kami lumaki yung mga anak. Dito namatayan ako ng anak. Ilang taon yun. Tapos ngayon iwanan na lang namin. Wala pang magawa kasi nga kukunin na daw to ng gobyerno. Sinundan namin sila Aling Meli sa kanilang bagong bahay. Sementado at maluwag ang bahay na pinaglipatan kina Aling Meli sa Rizal. Malayong malayo sa itsura ng kanilang bahay sa tabing estero. Ngunit imbis na matuwa,
Napaiyak sa sama ng loob ang asawa ni Aling Meli na si Mang Gabino. Paano mo kung may sariling bahay, malayo sa hanap buhay? Anong kakainin sa mga pamilya ko? Ang pagkalayo sa kanilang nakasanayang hanap buhay at di umano'y kakulangan o kawalan ng kabuhayan sa mga resettlement area ang kadalasang reklamo ng mga nire-relocate. Hindi nalalayo rito ang hinaing ng mga taga-resettlement area sa Gaya-Gaya, San Jose del Monte, Bulacan. Kung tutuusin, maayos at maaliwalas sa mga kabahayan sa komunidad na ito. Ngunit tanging sari-sari store lang daw ang kabuhayan ng mga taga rito. Kailangan na namin ngayon ng yung pang lang hanap buhay. Kasi kung hindi kami nga gumagawa ng paraan para kami dito mabuhay din . Katulad yan, kahit malit na puhunan ginawa namin para hindi lang kami magutom. The primary need of people would be livelihood, right? Because that's the source of life. The strategy to just relocate, okay, is expensive and a little misguided. Sa kabilang banda, isang housing project ang sinimulan ng gobyerno para sa mga kapulisan at militar. Ang sundalo pumupunta sa field, na-assign kung saan-saan. Pero yung bahay, yung kanyang pamilya, isa pa sa nagiging problema niya. No? So, after all, itong bahay is one of the basic necessities, di ba? Food, shelter, education, and housing. Para na itong rent to own, no? Kasi after 20 years, sila nagmay-may-ari. Sa lawak nitong 27 hectares, target nilang makapagtayo ng 4,000 kabahayan dito. Ganito ang itsura ng mga units na i-turn over sa mga member ng AFP at pulisya. 24 square meters ang lawak ng floor area, pero wala nga lang kisame. Ito naman, yung kanilang mga magiging banyo, nasa side naman na ito ang kanilang kusina. Pero depende na raw ito sa lot owner kung nais itong pagandahin. Tulad na lamang ng mga model units dito sa ating kitabi. Dito makikita na meron ng tiles, ito ang sala at ang kainan, ready na rin ang mga kwarto para mahigaan. At may ilan na nga nabigyan ng pabahay na ito ni Pinoy. Isa na rito, si SPO2, Marlon Manzano. Ito bali yung bahay nila Sir Marlon sa taas. Meron dong 2 kwarto. Dito naman sa akin likuran yung kanilang CR, katabi yung kitchen, dito yung kainan, itong inapakan ko naman yung kanilang sala. Ilang buwan na lang, yung 4,800 pesos na binabayad nila kada buwan ay magiging 200 pesos na lang sa oras na sila makalipat sa pabahay ng gobyerno. Magre-retiro na ako. Wala pang sariling bahay itong mga anak ko. Wala mang may turong sariling bahay. So, paano na kayang buhay nila pag nawala ko? Yun ang iniisip ko. Paano niyo, sir, natanggap yung balita na ito na isa kayo sa maaaring makatanggap nga ng housing unit? Siyempre, pagkaginahawa ko, nakita ko may pangalan na rin ako doon. At least, medyo high moral ka na rin. Kasi, mukha ka kung ito na yung hulog ng dalangin, kung magkaroon ng bahay. Sa supot para mabitbit na kagad. Sa kasalukuyan, habang hindi pa nati-turn over sa kanila ang bahay, patuloy muna sa pangungupahan ang pamilya ni Mang Marlon. I'm sure there is a political reason behind it, and that's not bad, right? Just because it's political doesn't mean that it's wrong. I think that any administration has to take a look at different sectors and try to allocate resources across them, right? I think that this government has allocated farmers, etc. Why not police? Sa kabuuan, umabot na sa 104,903 housing units ang naipamahagi ng liderato ni Pinoy sa loob lamang ng 1 taon. Kung pakakaisipin, hindi na ito masama. Ngunit sa tabi-tabi lang, makikitang marami pa rin mga Pilipino ang naghihintay na magkaroon ng mas disenteng tahanan sa ilalim ng bubungan ng administrasyong sumumpang magbibigay ng pagbabago. Hindi may kakailan nakakibat na ng problema sa pabahay ang iba't ibang mga issues na kinakaharap ng pamilyang Pilipino. Umaasa ang ating mga kababayan na sa kanilang pagbiyahe sa landas na inilatag ng ating Pangulo, magandang kinabukasan na nag-aantay sa kanila sa dulo at hindi puro pangako lang. Patuloy na magbabantay sa mga issue ng bayan. Ako si John Consulta, kasama sa iisang brigada.